Sundari Namastasye 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 Namo Namaha. Isang umaga noong Disyembre, may isang barkong nahihirapang dumaan sa palikolikong ilog Pasig. Ito ang Vapor Tabo na papunta sa lawigan ng Laguna. Naan niyo ang pagpapatakbo! Oo, Kapitan! Paraan! Buenos dias, senyor! Bakit gumagawi sa dakong iyon ang iyong hangal at ngunit? Sapagkat mababaw po sa bahaging iyon ginang. Abay, pakibilisan ninyo! Gawin niyong buong tuloy! Marahan po ang pagtakbo dahil tayo'y daraan sa palayang iyan. Nagkilala mo ba ang pantas ng mga gambinong Benzay? Sa lalawigan ng Puente del Caprico, may ginawang tulay ang isa naming kapatid. Hindi iyon natapos dahil nakialam ang isang pantas ng agham. Nanawagan sila sa pamamagitan ng kanilang teorya at pinintasan ang tulay na ito na hindi matatag at may kahinaan. Ngunit ang tulay ay nanatiling matatag sa pagdaan ng panahon sa kabila ng mga unos kagaya ng baha at lindol. Iyan ang ibig kong sabihin, Padre Salve. Ang inutil, ako lang araw pinagmatalungan. Mawari pa kasi walang matinong lawa dito sa Pilipinas. Ang lunas ay napakadali, pero iwan ko ba kung bakit walang sinuman ang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ang ilog, Pasig. Umaning ginang sumunod. Ngunit, saan tayo kukuha ng pundo para dyan? Napakalaking halaga ang ating magagamit kung yan ang ating gagawin. Kung ganon, ay gagamitin natin ang mga matatanda, mga kabataan at mga bata. Lahat ay pagawain natin at utusang magdala ng kanilang kasangkapan at pagkain. Ngunit Ginoong Simon, saan tayo kukuha ng pera upay pambayad sa mga magagawa? Hindi na kailangan yan, sapagkat amang bilanggo lang ang gagawa. Ngunit kaguluhan lamang ang may sinunod mo. Naguluhan? Ibang kwento naman sa ilalim ng kubyerta. Rinig na rinig ang makina ng barko at ramdam na ramdam ang singaw ng mga tao. Bumabati na. Oh, Basilio! Oh, Kapitan! Kamusta nga pala ang binuulis ng akademya ng wikang Kastila? Maayos naman po, Kapitan. Nakahanda na po yung mga guro at mga paaralang gagamitin. Naku, mukhang hindi matutulya. Sapagkat alam naman natin tutol si Padring Sibalya, di ba? Ngunit nakahanda na po ang lahat at nakahingi na ng tulong at tagambagan pa. Mabuti naman kung ganun. Sana ay maging matagumpay kayo sa inyong mga plano. Oo, siya. Punta muna ako ulit sa taas, ha? Yun ang pangalan niyo. Hindi nagtutuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang po, Senyor Simon. Ikinagagalak ko na kami. Bueno, Balia. Gusto niyo akong saluhan, uminom doon. Salamat po, Senyor. Pero, ngunit hindi po kami umiinom. Talaga? Sabi nga ni Padre Camura na nakasasama daw ang tubig ng puro iniinom. Pamanhin po kay Padre Camora. Ngunit, imbis na ang iniinom niya ay alak, umiinom siya ng tubig para sa kabutihan ng panglahat. Alam namin mga Pilipino na tawag sa amin ng tubig. At kayong mga Kastila naman ay apoy. Ngunit, alam natin lahat na ang tubig ang pumapatay sa apoy. Talaga? Kailan ba mangyayari ang kababalaghan na yan? Hindi ito isang kapabulagan sa inyo. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, ako na aalis. Inay Crispin.
Kung nasan man kayo ngayon, naway nasa mabuting kalagayan na kayo. Kahit matagal ng panahon ang lumipas, hindi ko pa rin maalis sa akin ang pangungulila. Huwag niyo na po akong alanin sapagkat kinaya ko naman po. Gayon, malapit na po akong maging doktor. Mahal na mahal ko kayo. Sino ka? Ikaw. Ikaw ang taong tumulong sa akin 13 taon nang lumipas. Simula nung ako'y naulila sa aking ina at mga kapatid. Nagkamali kayo. Mali ata ang pinagbintangan mong tao. Hindi ba, Don Crisostomo Ibarra? Magaling kang bata ka. Halika, tulungan mo ko maghimagsik at samahan mo ko maghiganti para sa ating mga mahal natin sa buhay. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag sapagkat hindi ito ang tama. Paalam muna, Don Crisostomo Ibarra. Ay, bago. Ang laki-laki niya na. Pangako, alagaan ko pa yung mabuti. Diyos ko, marami pa akong pangarap para sa anak na si Hul. Nais ko pa pong pag-aralin siya at pagtapusin ng pag-aaral. Siya na lang ang natitira sa akin. Hoy, Pensya! Ano nabalitaan mo ba ang nangyari kay Tales? Hais, madalas na ipinaranas ng Diyos ang mga bagay na ito sapagkat ang tao ay makasalanan. Sapagkat meron tayong mga kamag-anak na makasalanan na dapat sana ay tinuruan natin ng kabanalan upang maging mapalapit sa Diyos. Subalit, hindi natin ginawa. Akalain niyo may isang dalagang malapit ng ikasal, ngunit hindi marunong magdasal. Napakalaking kasalanan at kahihiyan. Senyor! Ano, nagustuhan mo yung Luceros? Ay, malulugi ako niyan, senyor. Bakit ba ganitong kalaking paghanda at yung baka? Pagpasensyahan mo muna na lang ako. Nais ko sanang bawasan mo ng 2,000 ang aking utang. Sige, sa isang kondisyon, hayaan niyo kung ilagay sa buliga ang ating mga armas. Sige. Bini-bini, huwag ka po sanang magbigla sa aking sasabihin. Bakit? Anong nangyari, Anden? Si Crisostomo po kasi. Anong nangyari sa aking Crisostomo? Ang iyong kasintahan ay wala na po. Hindi maaaring mamatay si Crisostomo. Hindi totoo ang iyong sinasabi.
Ano po ang talutin ngayon, senyor? Ito ang gagawin natin. Gagawin kitang pangulo sa isang pangkat upang lusubin ang kumbinto at babawiin ang aking mahal. Sino po ang iyong pinapahiwatig? Si Maria Clara ba? Oo, siya nga. Ngunit, huwag po sana kayo mabigla sa aking sasabihin. Anong kailangan kong malaman? Si Maria Clara ang iyong minamahal. Ano sabi mo? Niloloko mo ba ako? Buhay pa si Maria Clara. Buhay pa siya. Makinig ka sa akin, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung walang mangyari at mamamatay ako sa aking paniniwala, mamamatay akong maligaya sapagkat magniningning ang iyong mga mata sa pagmamalaki. Sasabihin mo sa buong daigdig habang itinuro ang aking bangkay na namatay ang iyong minamahal na ipinaglaban ang karapatan ng inang bayan. Alam mo, mahal, sa tingin ko, hindi talaga nais ni Tia na ipakasal kami ni Juanito. Hay, nung nakaraan kasi, napapansin ko siyang parating nakatingin kay Juanito. Siguro ginagawa niyang paraan ito upang ito yung kanyang makita. Nasaan ang karapatan natin mag-aral? Wala. Tinanggalan na tayo ng karapatan. Paglaban ang paaralan! Huh? Ano to? Nasaan ang aming karapatan? Huh? Paaralan sa lahat? Huh? Para saan yun? Walang karapatan ang mga praile. Mga praile, mga salot. Huh? Dinakip na ang iba. Baka ikaw rin ay dakpin. Ha? Bakit? Ay, naku, makapagin ako. Ginang, ano may tutulong ko sa'yo, Ina? Tulungan niyo po ako makalaya si Basilio sapagkat ngayon siya ay nakakulong. Hindi kita matutulungan. Magmamakawa ko kasi. Tumayo ko nakipakilala ng maaaring makatulong sa iyo, Padre Camote. Sige po, maraming salamat po. O siya. Magandang umaga, Padre. Oh, ba't ka na pa rito, Iha? Nais ko po humingi ng tulong. Ano bang tulong na maibibigay ko sa'yo? Si Basilio, ang aking nobyo, ay nakadog. Ah, ganun ba? Siguro matutulungan kita sa isang kondisyon. Ano po ibig sabihin? Alam mo, sa totoo lang, Iha, isa kang magandang binibini. May pangarap sa buhay. At higit sa lahat, kaawa-awa ka! Ah!
Nabalitaan ni Basilio ang nangyari sa kasintahan at sa ama nito. Isang araw tinulungan siyang makalaya ni Simon at tuluyan na silang magkasama sa paghihiganti. Mga pangakong napako. At baka sakali tago-tagon, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan. Pagdating sa dulo, ako'y nasaktan mo. Sinubukang paglaban, sigaw ng puso ko, ngunit ba't pipilitin ang di naman para Narito tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Paulita Gomez at Juanito Pilaes. Maaari mo nang halikan ng iyong minamahal. Naku, napakabagay yung dalawa. Sana magtagal kayo. Tumatalo ng puso, sa tuwa ay patungong langit na ata. Ikaw ang kasama, sa titig pa lang tunaw na. Hawak sa kamay, wala na akong palagsa. Ay pag-ibig na ata. Magandang gabi, Ginoong Simon. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Ito na ang huli mong kapangyarihan. Nagbibiro ka ba, Ginoong Simon? Ito'y lagda ni Don. Gusto mo ibara? Oo. Ako ang taong inakala niyong matagal ng patay. At ako din ang pinagkaitan niyo ng ama at iniibig. Ako si Crisostomo Ibarra. Siya nga! At dito na magtatapos ang lahat! May bomba na pala! Sa gabing iyon, nakatakas ang nagbabalat kayong si Juan Crisostomo Ibarra mula sa kaguluhang pasimuno niya. Pagkatapos sa nangyaring iyon, hindi tumigil ang mga gwardiya sibil na tugisin at hulihin siya. Hanggang sa isang araw ay natagpuan siya ni Padre Florentino na nagpapatiwakal sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Sa araw ding iyon ay pinagtapat niya ang kanyang mga kasalanan sa kura at tuluyan ng sumakabilang buhay. Kahit ganun man ang nangyari, namamayani pa rin sa ilan ang kabutihang loob kahit na mayroong pagnanasang gumanti sa kapwa. Sa bandang huli, ang paghihiganti ay hindi lunas sa sugat ng kahapon.